Gaya po ng madalas niyong naririnig sa akin na bago ako magsimula ng aking programa, ay nais ko po munang ipahatid sa inyo ang aking mapagpalang pagbati sa inyo, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po. At shout out po sa inyo kung saan man po kayo naroroon, ay sana ay lagi kayong pagpalain, gabayan kayo ng ating Panginoon, na kahit na ano ang inyong ginagawa, lahat po ay masubaybayan kayo ng ating Panginoon. Ayan po. At maiwas kayo sa lahat ng mga uri ng kapahamakan, sakuna man yan o ano paman. At antayin po natin. At kagaya po nung lagi inyong narinig sa akin, ay malapit na pong dumating sa inyo yung swerte, kung hindi pa man po dumarating sa inyo. Pero ang pagkakaalam ko po ay marami na ang nagpapatotoo na sila daw po ay mga swerte na. At maraming salamat, Panginoon. Okay, at dito naman po sa mga politikong mga kawatan, wala na po akong pwedeng ipagdasal pa sa inyo, kundi mga matay na lang kayo lahat. At dito naman po sa mga bashers kong mga tanga, ay magsama-sama na kayo ni Gadon. Dahil yan ang inyong iniidolo, si Gadon na tanga, na bobo pa. Wala siyang ibang sinabi kundi bobo. Samantalang siya naman itong numero 1 bobo. Okay po, at yan po ang ating pag-uusapan. At balikan naman po, ito po ay i-share nyo na po ito, dahil ito po ay napaka-importanting content po ito. Video po ito na talagang yayanig sa buong Pilipinas itong napapaloob sa video ito. Okay, balikan lang po natin yung mga kaganapan at yung mga dati pa. Kung inyo pong naaalala, itong si Larry Gadon ay mayroon po siyang sinabi dyan na ipinagwawagwagan niya na gusto niyang patayin lahat yung mga Muslim. Nandyan po yan. Sabi ko, hindi ko lang po alam kung paano mag-insert dito. Pero yan po yan. At record din naman po yan. Kaya po galit na galit ang mga kapatid dating Muslim dito kay Larry Gadon na ito. At ngayon na naman, ay ang sinasabi niya ay bobo daw yung mga Iglesia ni Cristo. Hindi lamang po yan. Kaya naman pala yun ang sinasabi ni kapatid na Arnel. Yung po nagsalita doon sa Quirino Grandstand, yung salitang bobo-bobo, dahil yan po pala ay sinabi ni Gadon na lahat po ng sumusuporta sa DDS na mga Iglesia ni Cristo ay mga bobo. At may hindi lang po yan, tanga pa raw. Okay. Sige po, babalikan po natin yan. At ngayon naman po, ito po ang nakakapangilabot. Kaya sabi ko nga po, share na po ito, dahil kinumpirma po niya na itong ating Presidente BBM or President Marcos ay adik. Sa bibig po niya nang galing ang salitang adik na adik itong si BBM or ating Presidente Bongbong Marcos. Yan po ang mismong galing sa kanyang bibig na ito raw si Bongbong Marcos o ating Presidente ay adik. Kinumpirma po yan ni Gadon. Okay. Dahil ang pagkakaalam ko po rito ay kanyang cabinet secretary po ito, si Gadon na ito. Wala pong ibang sinabi yan kundi bobo. At pero sa katunayan ay siya po ang bobo, kasi kung hindi po bobo ito, sana ay hindi na disbar ito. Tinanggalan na po ng lisensya yan para sa pagiging abogado, kasi nga po bobo. Okay. Wish ko lang, Larry Gadon, na magsalita ka ng ganyan yung kaharap ako or narinig ko. Sana magsalita ka ng ganyan na bobo, kahit na sino man ang papatungkulan mo, na sana marinig ko. Dahil hindi ako magdadalawang salita or magdadalawang isip na bubunutin ko lahat yung mga ngipin mo isa-isa na walang anesthesia. Tandaan mo yan. At susungal-ngalan ko na rin ng tawag ito yung simintong kanyan, simintong buo
para sa ganun ay salaksakan ko na hanggang ngalangalan mo ng simintong kanyan ng matapang ang timpla para hindi mo na maibuka yung bibig mo. Wish ko lang na hindi ko marinig yan, nakaharap ako. Para sabihin ko mga kaibigan, ito pong si Larry Gadon ay nagkiklaim po ito na taga rito po yan sa Mindoro. Siya po ang nagkiklaim na taga rito sa Mindoro yan. Which is wala naman po tayong magawa kung yan ang sinasabi niyang taga Mindoro siya. Para lang po malaman ninyo, doon po sa mga hindi nakakaalam at hindi po taga rito sa Mindoro, kasi po taga Mindoro po ako. Kapag ka ito pong ganitong mga klaseng tao, kapag ka nakakita na po kayo ng ilong na kasing laki ng troso, ang ilong, kung dito man po nakatira yan sa amin sa Mindoro, yan po ay dayo. Hindi po yan taga rito mismo. Dayo po yan. Maaaring po yan ay galing pong Afrika yan. Kasi yung ilong po nito ay talagang troso. Para sabihin ko po sa inyo, noong araw yan na walang sasakyan, wala pong may gustong magpasakay sa kanya yan ng bus or bus na kung saan man siya pupunta. Pag nakita na po nila yan na sa kalsada nag-aantay ng bus or bus, wala po, dumidireksyon lang po ang bus sa kanya. Kasi nga, ayaw po nilang isakayan si Gadon na yan. Ang rason po dyan, yung kawawang konduktor ay nag-abono noong kinita ng bus. Bakit naman Mr. Biran na nag-abono itong konduktor ng bus? Kasi nga po, noong itong sumakay na si Gadon, ayan pala yung ginagawa niya, yung parang hindi halata na panito holdapper. Ang ginagawa po niya, sinisinghot lang po niya. Kasi parang vacuum po ang ilong niyan. Tingnan niyo, titigan yung pagkalaki-laki niyan. 10,000 watts po ang kapasidad ng ilong niyan. Kapag sininghot ka na, masisinghot lahat, pati yung kita ng konduktor, singhot. Kaya yan ay na-discover, kaya hindi na pinapasakayan ng bus. Pangalawa, dito rin po sa amin, dito sa lahat po ng mga tindahan dito, pag nakita po yung pagmumukhang yan, nagsasara po lahat ng mga tindahan. Kasi nga po, sinisinghot din po niya lahat ng mga pira dyan sa cashier. Kasi sabi ko nga, 10,000 watts ang volume nung pagsinghot niyan. Ay kung siguro, palagay ko yung nawawalang kalabaw dito sa amin. Kasi doon, dati nung kuwan pa yan dito, nung madalas na nag-i-study yan dito, marami pong nawawalang kalabaw. So malamang-lamang, baka yung mga kalabaw dito sa amin na nagkakawalaan, baka sininghot din po niyan. Yan po si Gadon. Okay. Ngayon mag-react ka Gadon dito sa sinasabi ko. Kung gusto mo, ito yung mga taong nagsasalita lang. Makikita po niyo manggigigil kayo eh. Kaya ganito po ang topic ko ngayon eh. Subukan mo nga makipagkita sa akin. At hindi ako mangingimi. Bubunutin ko isa-isang ngipin mo na walang anesthesia. Bagay kakaunti na lang ang ngipin yan, yung nasa baba na lang kasi yung taas yan, puro postiso na po yan. So, bubunutin na po natin isa-isa yung natitirang ngipin yan. Isa-isa nang walang anesthesia, ipa-place natin yan. Yan po yan. Magkakasama po yan, pati po yan si Noli Di Castro. Yung itong po naging nabubo, yan Noli Di Castro yan. Nagkiklaim din po na taga Mindoro yan. Nandito po yan sa Pula, Oriental Mindoro. Yan po ang bahay niya ni Noli Di Castro na naging na bobo. Yan po yung pinaka-bobo na Vice President ng Pilipinas. Yan naman po ay kinagkiklaim din po yan na taga rito sa amin sa Mindoro. Pero sabi ko nga po, pag makita po ninyo ang mukha ni Noli Di Castro sa personal, yan po ay bukbukin na. Para pong inanay. Yan po kasi yung mga taong isinumpa. Pero hindi po taga rito mismo yan. Kasi pag nakakita po kayo ng mukha na parang inanay at kagaya nitong Gadon na parang troso kalaki ang ilong,
Mga dayo lang po yan dito sa amin. Wala po kayong makikita dito sa amin sa Mindoro na ganyang kapangit. Wala po. Yan po ang itagan ninyo sa bunbunan ninyo. Kung itong sinasabi ko ay hindi totoo. Yan po yan. O kagaya ni Mike Abe, nagkiklaim na taga Batangas. Pero sa totoo lang, mayroon po akong resort dyan sa Batangas eh. Nagkiklaim po yan na taga Batangas yan. Pero ako, talagang hindi ako taga Batangas. Nagkaroon lang po ako ng resort dyan sa Batangas. Pero hindi po ako taga Batangas. Dito lang po ako sa Mindoro. Pero ayon dito sa aking napag-aalaman, ayan pa lang si Mike Abe na yan, ay dayo lang din. Kasi naiiba rin ang ilong niyan. Parang mga ilong na mga, kanyan. Yung katutubo sa Africa. Ayan po. Tingnan nyo naman. Parang paklang na itinapal dito sa mukha niya. Wala na kayong makitang mukha. Puro ilong na lang. Ganito rin kayo gadon. Sige nga. Tingnan natin kung sino ang susuko sa atin. Kaya ito po ay share nyo na po ito. Dahil ito pong susunod na mapapanood ninyo sa video ito, mangingilabot kayo. At sabi ko nga po, ay talaga na mga ito. Hindi ko akalain na pati itong gadon na ito ay magsasabi na kukumpirmahan niya na itong ating presidente ay isang adik. At hindi lang po adik, kundi adik na adik. Yan po ang pagkakasabi. Mr. President, kung inyo pong napapanood itong video kong ito, ay mag-isip na ko kayo. Tanggalin nyo na yan dyan sa inyong kabinete. At itapon nyo na yan dyan sa Ilog Pasig. Dahil yan ang anay na sumisira at sisira sa inyo. Hindi po katiwa-tiwala yung mukha na yan. Sa mukha pa lang, akala mo, hindi mo maintindihan kung mukhang tao o mukhang hayop. Hindi ko lang alam kung anong hayop ang kamukha niyan. Tanggalin nyo na yan. Dahil siya mismo ang sumisira at sisira pa sa inyo. Nakakagigil. Kaya ito sa totoo lang, huwag na huwag magkakamali ito na tumapak sa Mindanao. Lalo po dyan sa mas marami ang mga kapatid dating Muslim. Hindi po nakakalimutan ng mga kapatid dating Muslim yan. Yung sinabi niya na gusto niyang patayin lahat yung mga Muslim. Hindi po nakakatapak yan dyan. Oras na tumapak yan dyan at matsimpuhan yan dyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi makikita pati kaluluwan yan. Ganyang kahayop itong animal na ito. Kaya ikinakahiya ako. Yung ikiniklim niya na taga Mindoro yan. Tandaan po niyo, uulit-ulitin ko lang ito. Ikaw, Larry Gadon, lumayas ka na dito sa amin. Bago ka palang makapanghawa ng virus dito sa amin. Lumayas ka na. Dahil kung hindi, titistisin ko yang ilong mo. Gusto sabihin mo na mga bobo ang mga Iglesia ni Cristo kasi sumuporta sa DDS. Kami po, ang Iglesia ni Cristo, liliwanagin ko lang. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating tanga at bobo, yung ginanap na peace rally ng Iglesia ni Cristo, hindi po ba sang-ayon lang doon sa kagustuhan ng Pangulo na huwag nang i-impeach itong si Sara Duterte para huwag nang magkagulo, kundi magkaisa na lang ang bawat Pilipino. Dahil kung yun ang gagawin, sisiguraduhin ko magwawatak-watak ang mga Pilipino. Mag-aaway-away. Kaya nga ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, pagkakaisa at hindi yung nang-iisa. Hindi ka pala nakakaintindi na bugok ka, ikaw ang certified bobo. Maliwanag yung sinabi ni President Duterte, President Bongbong Marcos, na ang sinasabi niya, huwag nyo nang pag-aksayahan yung impeachment na yan laban dito kay BP Sara.
Kasi wala naman tayong mahihita dyan. Hindi magbibinipisyo ang mga Pilipino kung i-impeach nyo si VP Sara. Yan ang eksaktong sinabi nitong si President Marcos. Nung nagsabi yan, sinabi yan ni President Marcos, anong ginawa ng Iglesia ni Cristo? Sinang-ayunan ng Iglesia, ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, yung pahayag ni President Marcos na walang may dudulot na maganda yan sa ating mga Pilipino. Sinang-ayunan. Ngayon, hindi kinalaban, kundi sinang-ayunan. Ikaw ang napakatanga at bubo. Huwag po kayong mainip at ipapanood ko po sa inyo yung nakakapangilabot na salita nitong hayop na ito. Tapos ngayon sasabihin mo na bubo ang Iglesia ni Cristo kasi sumusuporta sa DDS. Ito pa ang isang lilinawin ko. Wala pong sinusuportahan na kahit na sino ang Iglesia ni Cristo. Ang sinusuportahan po ng Iglesia ni Cristo ay yung tama, at ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo yung pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak o hindi yung nang-iisa. Naging abogado kang gago ka, kaya nga kaya nga natatanggalan ka ng lisensya, na-disbar ka kasi sa kabubuhan mo. Ikaw ang certified na bobo ayon dito kay Congressman Marcolita. Ikaw ang bobo. Maririnig po na, mamaya ko po ipapanood sa inyo. Gusto ko lang pong kasing magbigay reaksyon muna dito sa sinasabi nitong gado na ito. Yan po. Ang isip mo agad, itong mga Iglesia ni Cristo, kumampi sa DDS. Hindi po ganun ang Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia po ni Cristo ay hindi bubo na kagaya mo. Hindi tanga na kagaya mo. I-review mo nga yung speech ng ating ministro na si Karini ba yun? Ka-Arnel. I-review mo. Tarantado ka. Wala pong kinakampihan ng Iglesia ni Cristo. Ang kinakampihan po nila, o ulit-ulitin ko, yung pagkakaisa. Dahil kung may pagkakaisa ang bawat Pilipino, kakampi natin ang ating Panginoon. Subalit pagka nagkawasak-wasak at nagkaaway-away tayong mga Pilipino, makademonyo yan na galing dito sa lupa. Maliwanag yan. Ikaw na tarantado ka, aywan ko, Mr. President, nananawagan ako sa iyo, Mr. President Bongbong. Tanggalin mo na itong bobo na ito. Tanggalin mo na. Wala kang mapapala dito sa animal na ito. Baka mamaya makapanghawa pa ng kalaki ng ilong niyan. Baka mamaya makitan mo na lang, mamalayan mo na lang, puro malalaki na lang ang ilong yung mga cabinet secretary mo. Baka mamaya pati ikaw mahawa sa ilong nito. Mr. President, inuulit ko, tanggalin mo na yan. Dahil siya mismo ang nag-confirm na ang presidente ng Pilipinas, which is ikaw, Mr. President, ay adik na adik. Wala po kayong mapapala dito sa bobo na ito. Yan, tandaan nyo. Anyway, hindi ko man po video ito at hihiramin po natin itong video ito dito sa ating mga kaibigang vlogger din na si Pudinet. Ayan. At dahil po dyan na nakita ko lang kanina, so kaya ginawan ko po ng reaction video itong namimihasa na nagadon na ito. Dapat ito hindi na pinagtatagal ito. Dapat tinatabtab na ang muso nito. Ha? Kaya naman pala ganun na lang ang sinabi nitong ating kapatid na ministro na si Ka-Arnel. Ay dahil nga po pala
sila wala ang nakakita noong video na kumalat na ang sinasabi nitong gadon na ito ay mga bobo itong mga Iglesia ni Cristo dahil kumampi sa DDS. Correction. Wala pong kinakampihan ang sino mang kaanib or namumuno sa Iglesia ni Cristo. Kundi umaayon lang po ang Iglesia ni Cristo kung ano yung tama. Umaayon lang po ang Iglesia ni Cristo doon sa pagkakaisa. Pero napakakitid ng utak mo, larigadon. Kaya marapat lamang sa iyo na bunutin isa-isa yung mga ngipin mo. Sabi ko nga po, panapuyan, nakaready na po yung mga kapatid dating Muslim dyan sa Mindanao, oras na tumungtong po yan. Maniwala kayo. Wala kayong makikita pati kaluluwa niyan. Nakakapangilabot po ito. O, ulitin ko lang po, Mr. President. Tanggalin mo na itong larigadon dahil siya mismo ang nagsabi na ikaw ay adik. Hindi lang adik, adik na adik. Ipapanood ko po. Again, ito po ay video po ito ni Pudinet. Hihiramin ko lang ito. Kapatid na Pudinet. At ipapakita ko lang dito. Ayan. Idikit po. No, it never adhere no sa mga Duterte guys. Ang mga di ba yung mga tao alam. Di ba? Yun ang nakakagalit din eh. So, critical yang ilagay sa lahat. Lalong hindi tayo bobo! O yan. Ayan po. Yung sinasabi ni Ka Arnel. Dapat, alam nyo guys, dapat magalit sila dito. Ito, parinig ko sa inyo. Ayan, yan. Alam nyo kayong mga bangag supporters, bakit ayaw nyong pagalitan dito? Bakit ayaw nyong batikusin ito? I-play natin guys. Yan. I-play natin. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Oh. Ulit. Ayan. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Ulit, isa pa. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Oh. Umami si Gadun. Oh, dapat yan ang pagalitan nyo. Yan dapat ang atakihin nyo. Bakit pinapakialaman nyo mga Duterte? Alam ko itong si Gadun, Duterte ito dati. No? Bakit kayo nagkakaganito itong tao na to? Ha? Ano Ituloy-tuloy lang po natin. Hindi kaya gidanlag din ang buwang ni? Ha? Hindi kaya gidanlag sa buwang? Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Sobrang adik! Ikaw naman, inulit-ulit mo ba? Di ba guys, no? Alam pala niya, no? Alam pala niya na sobrang adik. Pero bakit? Ayaw niya sabihan na hair follicle test. Oh. Di ba? Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Inulit-ulit talaga. Pala niya eh. Mayroon pa po yan, ha? Ayan. Yan naman yung mga DDS mo. Yan. Kaya mga yan. Isang tampak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paano waltasin ng pera ng Pilipinas. Daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Yung mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Galit na galit. Galit na galit siya. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Ay, nako. O ngayon, Ayan. sino po ang totoong BO-BO? Ah. Ha?
Yan, may, Sino po ang totoong BO-BO? Ito, pakinggan natin. yan. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Ito analysis niya. Tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, General Elizar, ganyan. Opo. Yan, sinuportahan ng iglesia. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 milyon. Larry Gadon, palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Alam mo, lumilito siya yung bobo eh. Ano yun, napatunayan ko na bobo siya. Yung mga DDS, mga tangaya mga yan. Oh, yan. Mismong si Congressman Marcolita na po ang nagsabi na patunayan niya na itong si Larry Gadon ay siya talaga ang certified bobo. Ayan, Mr. President, sana mapanood mo itong video ito. At doon naman po sa malapit, doon kay President Marcos, ikon nyo na po ito, i-share nyo na po sa kanya. At para mapanood na po ni President Bongbong Marcos na ang sinasabi nitong kanyang cabinet secretary na bobo ay ito raw, pinangalanan niya, itong presidente na si Bongbong Marcos ay adik. Oh, see? Yan po ang i-share nyo po na po ito. At para po makarating na po kay President Bongbong Marcos. At anyway, ay maiba naman po tayo. Doon po sa mga kandidato ngayon ay sana kahit na papaano ay huwag naman sanang puro na lang tawag ito, puro na lang ang inyong aatubagin ay pagnakaw. Dahil kung ganun po lagi ang inyong aatupagin ang pagnakaw, wala na pong mangyayari. Saan pa pupulutin itong ating mga kababayan? Kaya hinay-hinay lang po. Kaya mayroon po akong inilaan na konting huwag na po natin tapusin itong aking tula para po dito sa nalalapit na eleksyon. Ano po? Nalalapit na naman po ang pagpili ng malaya kung sino ang nararapat mamuno sa ating bansa. Sino nga ba ang totoong may layunin at handika na maglingkod ng matapat sa bayan at ating kapwa? Ayan. Siyempre, sigurado ako na dapat ang siguraduhin natin hindi na si Tambaloslos. Dahil itong si Tambaloslos ay mismong pira na ninyo ang nilalamon nito. Sino nga ba sa kanila ang totoo at may dangal? Ay sigurado si Tambaloslos walang dangal yan. May layuning makadiyos, makataot, makabayan. Gayong sila namang lahat pareho ang sinisigaw, nanunuyot, lumalapit para tayo'y paglingkuran. Hindi totoo yan. Ang talagang paglilingkuran nito, mga kawatang mga politiko na ito, yung pira, hindi kayo ang paglilingkuran yan. Ang paglilingkuran ng mga animal na yan, yung mga bulsa nila. Gaano nga ba katotoo na sila ay maglilingkod? O isa lang bukang bibig na sa isip ay kurakot na tumbok mo. Mayroon kasing politikong matapos na mailuklok, hindi na daw mahagilap, nagtatago, nasa sulok. O ayan, ganyan si Lito Lapid. Matapos yung iboto yan, nasaan na? Wala na nandun sa CR ng Senado. Nakamukmok yan doon. Hindi na makita yan. Mayroon ding politikong matamis lang yaong dila. Ang pangako ay marami, puro lamang sa salita. Ayan, puro salita ito si Tambaloslos. Puro ayuda, puro ang pangako ayuda. Nung sasabihin 10,000 ayuda, ang nakakarating doon sa beneficiary, 1,000 na lang. O, yung 9,000 sa kanya. O, di ba?
Kaya kapag naupo na'y wala namang nagagawa, nalimot na ang pangako, lalo na sa maralita. Mayroon ding kandidatong may ganda at kapugian, hinahangaan ng madla lalo na sa kabataan. May pang-akit sa marami, artistahin kung pagmasdan. Pagdating sa politika, mayroon kayang nalalaman? O yan. Ang tanongin nyo si Robin Padilla, si Bong Revilla, yan, si Lito Lapid, tanongin nyo. Yan, si Jingo Estrada, yan, tanongin nyo. Mayroon bang utak yung mga yan? Wala. Mayroon namang kandidatong magaling na makisama, bukas palad sa harapan at talagang gumagasta. Ayan na si Tambaloslos. Kaya tingin ng marami ay tunay na makamasa, magiliw sa mga tao at may taglay na karisma. Yan yung mga buwakang ina. Mayroong mga politikong kaya lamang pinapalad nang dahil sa angking yaman at pira na kinakalat. Mayroon ding kandidatong artista at mga sikat, binubuto ng marami dahil sila'y mga tanyag. Ayan, minsan, tayo rin ang may kasalanan. Kagaya nga lang ni Lito Lapid, hindi natatalo yan. Pero, bobo yan. Mismong pinsan niya nagsabi na bobo yung pinsan niya na yan, si Lito Lapid. Hindi ako may sabi. Sekundi ang pinsan niyang si Percy Lapid. Sige, huwag na natin ituloy ito. Mahaba ito eh. Huwag na natin ituloy dahil nga i-reserve natin yan sa mga ibang araw. Pero ang tandaan ninyo, itong nilalaman ng tinula ko, yan ay nandyan yung karakter ni Tambaloslos. Hindi lang ko nito. Tingnan nyo. Isa pa yan ang itsura nito. Di ba? Parang si Kwan. Hindi lang parang penguin. Parang kung sa kamukha man ito, parang si St. Peter. Ayan. Ito yung mga anay sa lipunan. Ito yung mga dilubyo dito sa mga kababayan ko. Ito ang mga piste dito sa ating pamayanan. Kaya dapat ito ini-isprehan na ng Victoria's Secret yung mga animal na yan. Darating tayo dyan. Dahil pag ako nabuwisit na rito, matagal na ako nagtitimpi rito, gagamitin ko na yung aking pagiging chemical engineer para magtimpla ng Victoria's Secret para sa inyo. Nakakapo na. Nakakapi ka na. Grabe. Para pa kayong mga bingi. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, na binabanggit ko rito na parami ng parami itong mga kababayan nating walang masaing. Pero wala kayong naririnig. Sana nga lang maging bingi na lang kayo forever. Para sa ganun, wala na kayong marinig sa dinadaldal ni Berana. At sana rin magkandabulag na kayo para hindi nyo na alam kung ano yung numero ng kwarta. Pero ang mas maganda, sana, yung mamatay na lang kayong lahat. Iyon. Basta po para sa akin, habang nakikipaglaban tayo sa kasamaan at sa dilubyong dumarating sa atin dito sa ating bansa, na dulot ng mga politikong mga kawatan na ito, patuloy po tayong magmasid, patuloy po tayong makiramdam. Dahil kung hindi na kaya, hindi po masama kung gilitan na natin ng liig itong mga kawatang mga politikong ito.
wala na. Napakarami na ng kababayan natin ang mga pinapatay nitong mga ito. Hindi man nila pinapatay sa literal na gigilitan nilang liig. Pero dyan sa pagnanakaw ng kaba ng bayan, higit pa yung ginagawa nilang pagpatay ng literal. Yan po yan. Kaya mga kaibigan, sabi ko nga po, hindi pa rin po tayo nakakasiguro sa eleksyong ito. Kahit na hindi natin iboto yung mga animal na yan, baka lumusot pa rin po. Sa anong kadahilanan? Pira pa rin po. Kung inyo po natatandaan yung dating chairman ng COMELEC, na ngayon po ay convicted na at nakakulong na po sa US. Dahil po doon sa kanyang pagtanggap ng bilyones po yan. Para lang maipanalo yung mga nagbayad sa kanya. Kaya duda po ako rito sa itong mga pauli-uli na mga mukha dyan sa Kongreso at sa Senado. Duda na po ako dyan. Lalo na itong si Saldikok. Saldikrok. Lalo na yan. Nasa kanyang pira. So, hindi po tayo magtataga. Kahit na isinusuka na ng kababayan niya dyan sa Liti, itong si Romualdez ito. Hindi pa rin tayo magtataka kung bakit mananalo yan. Dahil higit pong makapangyarihan dito sa mga demonyong ito ang kwarta. Maniwala kayo sa akin. So, anyway, gawin na lang po natin magmasid, makiramdam. At kung sila po ay pupunta na dyan sa inyo at mamimigay ng pira, tanggapin po ninyo. Dahil yan po ay pira po natin yan. At paulit-ulit ko po sinasabi rito. Isa rin po ako sa napakalaki ng binabayaran sa gobyerno. So, kaya karapatan ko rin po magsalita rito. Ngayon, tanggapin nyo ng tanggapin. Kung kaya nyong batukan, batukan nyo. Pero kung hindi naman kaya nyong batukan, yun po bang chinilas. Pagka nandiyan na po, alam nyo na po nangangampanya na sila. I-ready nyo na po yung inyong chinilas. Yung inyo pong mga chinilas, isaw-saw nyo po yun doon sa basa na tae ng manok. Isaw-saw ninyo. Yan po ang pangsampal ninyo magkabilang left and right dyan sa mga mukha nila. Yang chinilas na inilublob nyo sa tae ng manok na basa. Basa-basa. Ayan. Wala pong kanyan. Wala po kayong lalabagin sa batas. Dahil unang-una, sabihin nyo lang naman, pagka tinanong kung bakit nyo sila sinampal ng tae ng manok, sabihin nyo lang na ipinag-uutos po kasi sa akin ng mga puting duwende. Yun lang, nasampalin kayo pagkabila ng tae ng manok. Yun lang po. Yun lang. Anyway, kailangan kong maghanap ng medyo nakakatawa kasi parang pakiramdam ko parang sisirit yung dugo dito sa ulo ko. Anyway, ganun lamang po at sana ay doon po sa mga nakakaalam doon sa Facebook page ni President BBM, i-share nyo na po ito, video ito para makarating po at para na rin po matanggal na niya itong bobo na gadon na ito. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo, sa ating pong mga subscribers ay maraming salamat po. Sa ating mga kapatid na rin pong mga Muslim ay maraming salamat po sa inyo dahil marami po na mga nakapag-subscribe nating mga kapatid na Muslim dito po sa ating channel. But correction of channel, sinabi ko lang po yan na hindi po ito channel ko, kundi ito pong channel na ito ay channel po ninyo ng mga subscriber ko. At sabi ko na rin po na nabanggit ko na rin po dyan na yung pong kikitain nito ay ibibigay ko rin po sa inyo. At pagdating po ng mayroon po ako nabanggit dyan, so hindi ko na po kailangan ulitin yun. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay.
Sana, Panginoon, ay pagalingin mo na sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung naririnig nyo lagi sa akin pagkatapos ko magdaldal? Okay. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.